Hello everyone, God is so good. Hallelujah. So muli tayo ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So purihin ng Diyos. So ang iyong lingkod muli, Pastor Charles Katanan, ang makakasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So manalangin po muna tayo, Lord. Thank you once again sa opportunity na ibinigay muli sa amin para makapakinig muli kami ng salita. Patuloy mong pagpalain ang lahat na nakatune in sa oras na ito at maging yung mga salitang aming pag-aaralan. Father, we thank you. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. So tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating tinatalakay patungkol po sa mga deklarasyon ni David, sino ang Diyos sa kanyang buhay. Ngayon ay nasa panglimang deklarasyon na tayo ni David. Amen. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, at binabalik-balikan natin ang ating foundation verse sa Book of Psalms 18 verse 2. So, talagang napakaganda mga declaration na ito ni Haring David. Muli nating basahin, sabi dyan, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Thank you, Lord, once again sa mga salita namin pagbubulay-bulayan. Purihin ko, Diyos. Salamat sa mga kapahayagan ng salita, o Diyos. In Jesus' name, patuloy mo akong tulungan, Lord, may deliver ko pong salita without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, nasa panglima na tayo sa ating pag-aaral sa mga declaration ni David. So, King David declaration, who God is in his life. So, mga ilang deklarasyon ni David, sino ang Diyos sa kanyang buhay. So, yun po. Naunang-una na pag-aaral natin muli sa ating pagsasummarize o pag-recap natin para hindi natin nakakalimutan yung ating mga tinalakay. First, He is our Savior and the rock of our salvation. And the second nating tinalakay is our high fortress, kuta o tanggulan, muog. Okay, number 3 nating tinalakay is our deliverer. Siya yung ating tagapagpalaya, tagapagligtas. Okay, so at pang-apat na tinalakay natin, okay, sabi ni David, my God. Yan. So, ang Panginoon ang kanyang Diyos. So, tinalakay natin po ang patungkol sa Panginoon, ang Diyos. So, natalakay po natin bakit nasabi ni David na ang Panginoon ang kanyang Diyos. So, nagbigay din po ako ng 5 na nasagot bakit din sinabi ni David na ang Panginoon ang kanyang Diyos. Okay, hope na naintindihan niyo po. And then, part 2 doon sa ating tinalakay patungkol sa declaration ni David, my God, ay naibahagi ko rin po sa inyo yung 7 na attributes, na introduction of the attributes of God. Okay? So ngayon naman po, tatalakay natin yung pang-5 na declaration ni David. Dineklara ni David, sabi niya, my strength. Okay? Yan po yung atin naman bibigyan ng emphasis. Yung declaration ni David, my strength. So, dineklara ni David ang Panginoon ang kanyang lakas. My strength. So, hindi lamang si David ang magdeklara nitong my strength, kundi dapat tayo rin po. God is our strength. Yan. So, si Lord din po ang ating lakas. So, yun po. So, yun po yung ating ngayong pag-aaralan. He is the source of our strength. God is the source of our strength. Psalms 18 verse 2 D. Okay. Now, take note. Ang tunay na lakas natin sa ating introduction. So, ang ating ngayon tatalakayin, ibigyan natin ng emphasis, yung pang-5 declaration ni David na sinasabi niya, God, ang Diyos ang kanyang lakas. So, He is the source of our strength. Yan yung ating pag-aaralan. So, sa ating simpleng introduction, take note, ang tunay na lakas natin ay nagmumula lamang
sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Wala nang iba. He is the source of our strength, ang ating Panginoon. Siya yung source ng ating lakas. Amen? Philippians 4:13, Paul dineklara ni Paul. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. So, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Yun ang sabi ni Paul, ni Pablo. Amen. In the book of Psalms 46 verse 1, ano sabi ni King David? God is our refuge and strength. Amen. Di tayo umaalis sa salitang strength. A very present help in trouble. So ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Purihin ang Diyos. In the book of Isaiah 26 verse 4, anong sabi ni Isaiah? Trust all of you in the Lord forever. For in the Lord, Jehovah, is everlasting strength. Wow. Ang Diyos natin ay walang hanggan ang kanyang lakas. Everlasting strength. Yun yung Diyos natin. Amen. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon. Dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Siya yung ating lakas magpakailanman. Isaiah 12 verse 2. So, binibigyan ko po sa inyo ng emphasis yung ang Diyos natin ang ating lakas. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength, sabi ni Isaiah, and my song. He also is become my salvation. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. At kayo ang aking awit, kayo nga ang nagliligtas sa akin. Wow. Panginoon ang lakas natin. Amen? Purihin ang Diyos. Take note, the Lord is our source of strength. The Lord is our source of strength. Siya yung Diyos na pinagmumula ng ating lakas. Amen? Ang lakas natin ay hindi sa ating sarili. Wala tayong lakas kung wala ang Diyos. Dahil ang source of strength natin ay ang Panginoon. Amen? Take note, kailan magpo-provide ang Panginoon ng lakas sa atin? Amen? Kailan? Sagutin po natin ang tanong na ito. Kailan? Yun yung ating functional question. Kailan magpo-provide ang Panginoon ng lakas sa atin? Na siya yung ating source of strength. Take note. Bibigyan ko po ng sagot ang tanong na ito ng 4 na sagot. Okay? Sa tanong natin ito. Sa ating functional question. Okay? So, kailan nagpo-provide si Lord ng lakas sa atin? Take note. Number 1. God provides us strength in times of weakness. First, God provides us strength in times of weakness. 1 Corinthians 12 verse 9, sabi ni Pablo, but he said to me, my grace is sufficient for you. And sabi ni Lord kay Paul, for my power is made perfect in weakness.
Amen? So God weakness in provide strength in times of weakness. So kung kailan tayo mahina, ang Diyos ay magpo-provide ng lakas upang ma-overcome natin yung mga nagpapahina sa atin. Para malabanan natin yung mga nagpapahina. Sa panahon ng kahinaan, tayo palalakasin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sabi ng Panginoon kay Paul, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. For my power is made perfect in weakness. Amen. Puri ng Diyos. Hallelujah. So ang kapangyarihan ng Diyos nahayag sa atin pag tayo ay mahina. Amen. Doon makikita ang lakas ng Panginoon pag tayo ay mahina. So in times of weakness, God provide strength para malabanan natin ang anumang mga problema na hinaharap natin. Amen? Take note, in our moments of weakness, sa mga sandali na tayo mahina, God's grace sustain us. Ang biyaya ng Diyos ang magsusustain sa atin, allowing His strength to shine through our limitation. Amen? So in our moments of weakness, take note, God's grace sustain us. Amen? So allowing His strength to shine through our limitation. Kasi lahat tayo mayroong mga limitasyon. Pero sa panahon ng ating mga kahinaan, sa sandali na tayo mahina, ang biyaya ng Diyos ang magsusustain sa atin. Amen? So, inaalaw niya yung kanyang lakas para magliwanag sa pamagitan ng ating mga limitasyon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. So, dyan po nagpo-provide si Lord ng lakas sa panahon tayo ay mahina. Pangalawa, kailan nagpo-provide si Lord ng lakas, ng strength? Number 2, God provides us strength in times of fear and anxieties. Amen? God provide us strength in times of fear and anxiety. Isaiah 41 verse 10, anong sabi ng Bible? So do you not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wow. Ano sabi ng Panginoon? Ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kaninuman. Panalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Purihin ang Diyos. So in times of fear and anxiety, God provides strength. Hallelujah. So sa panahon ng mga pagkatakot, mga pag-aalala, ang Diyos ay nagkakalob sa atin ng lakas para yung mga pagkatakot na at mga pag-aalala ay malabanan po natin. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya nga diniklara ni David ng Panginoon ang kanyang lakas. Bakit? Na-experience si David. Naranasan din niyang manghina as human being. Yung hinabol-habol sa ni Saul. Ha? Katakot-takot ang mga na-experience ni David sa kamay ni Saul. Pero ganun pa man, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Patuloy siyang pinapalakas ng Panginoon. Amen? Kailanman hindi pinabayaan ng Diyos si David. Kaya ganun na lang ang kanyang declaration. Kasi kilala niya ang Diyos niya. Na ang kanyang Diyos, ang source ng kanyang lakas. Ang tanong, kilala mo rin ba ang Diyos mo? Na siya
source ng lakas mo. Ha? So ako po, experience ko po yun. Ang Diyos talagang lakas ko. Amen? Yun ang katotohanan. Marami rin po akong mga experience na minsan ako'y nakaranas din po ng panghihina as human being. Pero mabuti na lang, kilala ko ang Diyos. Siya yung source ng aking lakas. Amen? So as human being, nakakaranas din po ako ng mga kahinaan, panghihina. Pero the moment na ako'y nanghihina, pinapalakas ako ng Diyos. Tawag ako sa Panginoon, Lord, palakasin niyo po ang Panginoon. At sure po ang Diyos natin ay sumasagot. Amen? Yun po ang Diyos natin. Yan, provide strength in times of fear and anxiety. Take note, when we face fear and anxiety, pag tayo humaharap ng mga pagkatakot at pag-aalala, tandaan po natin, God reassures us of His presence and provides the strength we need to overcome our worries. Hallelujah. So, when we face fear, pag tayo po'y humarap ng mga pagkatakot and anxiety, God reassures us. Sinisigurado ng Panginoon, reassures us of His presence, ang kanyang presensya, and provides, at siya'y nagkakaloob, nagbibigay ng lakas, provide the strength we need na kailangan natin to overcome para mapagtagumpayan natin yung ating mga pag-aalala, to overcome our worries. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Talagang napakabait, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi niyang sinasabi, I will never leave you, nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah. So, yun po ang ating Panginoon. Kaya nga, yun yung declaration ni David, na ang Diyos ang kanyang source, ang kanyang lakas. Dahil talagang na-experience niya na kailanman hindi siya iniwan ng Panginoon sa kanyang mga laban, mga kaharian na kanyang nakonquer. Hindi siya iniwan ng Diyos. Lagi siyang pinagtatagumpay ng Panginoon. Dahil nga sabi ng book of 1 Samuel chapter 18 verse 14, saan man siya mapalaban si David, ay lagi siyang nagtatagumpay. Bakit? Lagi niyang kasama ang presence ni Lord. Amen? Dahil sa sinasamahan ng Panginoon. Ang lakas ng Panginoon ang ibinibigay sa kanya. Amen? Maging si Samson. Makikita natin ang lakas ng Panginoon kay Samson. Nagagapi niya ang kanyang mga kalaban. Amen? Hallelujah. Pati nga yung mga lubid na mga makakapal, parang sinulid lang niya. Dahil siya po ay sinukluban ng lakas ng Panginoon. Okay? Kaya lang, nung siya'y natukso kay Delilah, okay, na-inlove siya kay Delilah, na isang Pilisteo, nung pinagtapat niya sa Delilah ang kanyang sikreto ng kanyang lakas, ayan, naging pangkaraniwang tao na lang siya. Siya po ay humina ang kanyang lakas. Okay, nung sinabi niya kay Delilah yung kanyang lakas na pag ginupitan siya ay magiging pangkaraniwang tao na lang siya. Ayun. Na-captured siya ng mga Pilisteo. Binupit yung kanyang buhok. Ayan, hindi na siya makalaban sa mga Pilisteo. Nawala na yung kanyang lakas. Ibig sabihin, umalis ang espiritu. Nagbibigay lakas kay Samson. Pero ang kaganda naman kay Samson, bandang dulo, ay kinilala niya muli ang Panginoon sa buhay niya. Nanumbalik muli ang kanyang lakas. Yan nga lang, nadukit na yung kanyang mata. So, nung siya sumandal doon sa mga haligi ng liwasang bayan, ang sinabi ng
ni Samson sa bata, kakain mo ako dito. Kapag higanti sa mga Pilisteo, tinulak niya yung mga tulos ng building, gumuho. So, sabi ng Bible na kapag higanti sa mga Pilisteo, 3,000 plus ang mga namatay ng mga Pilisteo ron. Okay, sa panahon ni Samson. So, nanumbalik muli ang kanyang lakas. Yun nga lang, yun ang consequence na kanyang pagiging pagsuway niya sa kalooban ng Diyos. At ang maganda naman, nagbalik loob naman siya sa Panginoon, bandang dulo. Okay, so take note, ang lakas natin ay nagmumula lamang sa Panginoon. Hindi sa ating sarili. Hindi natin kaya labanan ang mga pangit na mga sitwasyon sa buhay natin kung wala ang lakas ng Panginoon. Amen? Okay, so kailan nagpo-provide si Lord ng lakas? Pangatlo, God provides us strength in times of trials and challenges. Amen? James 1 to chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Hallelujah! So, yun po yung sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen? So sa panahon ng mga trials, challenges, minsan lahat tayo, we are not exempted. Pag dumadaan tayo ng mga trials and challenges, as human being, nakaranas tayo ng panghihina. Pero the moment na tayo po ay lumapit sa Diyos, hingin natin yung lakas ng Diyos, tutulungan tayo. At tayo palalakasin ng Diyos in times of trials and challenges. Amen? Take note, God provides strength during trials, helping us to grow in faith and perseverance as we rely on Him. Amen? So God provides strength during trials. So nagbibigay ang Diyos ng lakas habang tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok, helping us to grow, tinutulungan tayong lumago in faith, sa panampalataya, and perseverance as we rely in Him. Amen? Purihin ng Diyos. Okay. So, mabilis lang po tayo ngayon. Pang-apat, kailan nagpo-provide ang Lord ng lakas sa atin? Is the source of our strength. God provides us strength in times of grief and loss. Okay? So sa panahon ng mga kalungkutan at pag tayo po ay mga nawalan. Diba? Minsan pag nawalan tayo, nalulungkot tayo, parang nakaramdam tayo ng panghihina. Okay? Pero good news po, God provides us in strength in times of grief and loss. Amen? Psalms 34 verse 18, sabi ron, the Lord is close to the broken hearted. Wow! And save those who are crushed in spirit. Yun yung ating Panginoon. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. So, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, take note. In times of grief, God draws near to us. Lumalapit ang Diyos sa atin. Offering comfort. Ang nag-aalok siya ng kaaliwan. Offering comfort and strength to heal our broken hearts. Wow! Ang galing ng Panginoon. Amen? In times of grief, sa panahon ng kalungkutan, God draws near to us. Nalapitan tayo ng Panginoon. Offering comfort and strength to heal our broken hearts. Hallelujah! So siya po'y nag-aalok ng kaaliwan at lakas. Hallelujah! At pinapagaling ang ating mga wasak na puso. Amen? Purihin ng Diyos. Yun yung ating Panginoon. Kaya nga nasabi ni David, the Lord is my strength. So yun po ang katotohanan. Ang Panginoon ang ating lakas. Kung wala ang Diyos, mahina tayo.
Amen? Di natin kayang labanan ang lahat ng mga problema sa mundong ito. Lahat ng mga sitwasyon sa mundong ito. Di natin kayang labanan sa sarili natin. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya nga sabi ni Sikaraya sa ating closing verse, Sikaraya chapter 6 verse, hindi ako nakakamali, Sikaraya chapter 4 verse 6, hindi ako nakakamali, sabi ron, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? So, ang lakas natin ay ang Panginoon. Amen? Di natin kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ang lakas ng Panginoon. Amen? So, not by might, sabi ng Panginoon kay Sikaraya. Okay, Sikaraya chapter 4 verse 6, hindi ako nagkakamali. So, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tama. Sikaraya chapter 4 verse 6. Ano sabi doon? So he answered and said to me. Okay. Sabi ni Sikaraya, this is the word of the Lord to Zerubbabel. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Ano sabi niya? Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. Amen? So not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? So hindi natin kayang labanan, hindi natin kayang ma-overcome ang lahat ng mga sitwasyon, mga pangit na pangyayari sa buhay natin, sa mundong ito, kung wala ang Diyos, kung wala ang lakas ng Diyos. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Amen? So God is the source of our strength. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas. Amen? Purihin ng Diyos. Yun po, yung panglimang declaration ni David, God is my strength. So God is the source. The Lord is our source of strength. Amen? Again, sa ating pag-summarize, kailan nagpo-provide si Lord ng lakas sa atin? Okay, number 1, sa ating pag-summarize, God provides us strength in times of weakness. Panahon ng ating kahinaan, nagpo-provide si Lord ng lakas. 2 Corinthians 12 verse 9. Okay, so in our moments of weakness, God's grace sustain us, allowing His strength to shine through our limitation. Second, kailan nag-provide si Lord ng lakas sa atin? Second, God provides us strength in times of fear and anxiety. Isaiah 41 verse 10. Amen? So when we face fear and anxiety, God reassures us of His presence and provides the strength we need to overcome our worries. Third, kailan nagpo-provide si Lord ng lakas sa atin? God provides us strength in times of trials and challenges. James chapter 1, 2 to 4. Take note, God provides strength during trials, helping us to grow in faith and perseverance as we rely on Him. Amen? And lastly, kailan nagpo-provide si Lord ng lakas sa atin? God provides us strength in times of grief and loss. Psalms 34 verse 18. In times of grief, God draws near to us, offering comfort and strength to heal our broken hearts. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen? So, dyan lang po muna tayo magtatapos. So, mabilis lang po tayo ngayon. Tayo manalangin, Lord, thank you sa paalaala mo sa iyong salita. Truly, God, not by might, nor by power, but by your Spirit.
Thank you, Lord, na kayo ang aming source ng aming lakas. Di namin kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ang lakas ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat sa napagandang declaration nito ni David, na sinabi ni David, my God is my strength. So, ganoon din, Panginoon, ang aming declaration, you are the source of our strength. Hallelujah. Salamat, Lord. Kagaya nga ng sinabi ni Paul, I can do all things, we can do all things through Christ who strengtheneth us. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Okay, so tanggapin natin ngayon ang source of strength natin. Taas lang po natin ating kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kinikilala kita, Jesus. Ikaw ang source ng aking lakas. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Sa oras na ito, pagpalain niyo sila. Salamat po. Tunay na kayo ang aming lakas. Panginoon, source of strength. Without you, we can do nothing. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po lahat ng mga nakinig ng salita sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. I speak blessing, good health, favor of God, long satisfied life sa bawat isa na ngayon ay tune in sa pag-aaral na ito ng salita. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Purihin ko, Diyos. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Purihin ang Diyos. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-tune in sa oras na ito. So, konting reminders lang po. So, again, every Sunday, mayroon po tayong ginaganap na Sunday Service Celebration. So, I invite everyone po na makadalo po kayo. Doon lamang po yan sa may Camarin Road, number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Doon lang po yan sa may Hillcrest Gate 2. Harap lang ng Elibiton Town Center. Okay. So, tapos po, mayroon po doon building na Sabangan Building. So, sa ibaba po, City Savings Bank. Nasa third floor lang po tayo every Sunday. Ang ating service, 9 o'clock in the morning. Every Saturday, mayroon po tayong ginagawang mga panalangin doon. Ito, 8:30 in the morning. Every Wednesday, mayroon po tayong regular intercessory prayer through Google Meet. Every Wednesday, 8 p.m. Every Thursday, tuloy-tuloy po ang ating midweek service through FB Live sa ating Jesus Christ Saves Global Outreach FB page. So, i-like po natin para updated tayo sa ating mga video. Okay, so purihin ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ni Lord. God bless everyone. Bye-bye.